So yun, subukan natin tong KTM 390. Yan. Bale, sa experience ko sa pagmumotor, at bale pangalawang experience ko na ito. Ang una ko na try na motor ay NK400. Yan. So far, okay naman yung NK400. So ayun, dito sa KTM 390, at medyo napapansin nyo aking paa, dapat na dapat kasi sa height ko na 5'7", 5'7 and a half, right? Medyo dapat ko na yung paa ko, kahit nakatayo pa ako, yan, tayo ko na yan. Yan, kung napapansin nyo, tayo ko na yung yan, nakatayo na yan, nakatayo na ako niyan actually. Yan, okay yung na ito, suspension na ito. So far yung suspension ng motor na ito ay stock pa lang. Ewan ko kung ano ang plano rito ni brother Iggy Chris. Bali ang plano niya rito ay palit pipe. Pagbukas natin itong motor na ito, naka-stock pipe lang naman. Kaso di siya makita rito. Yan, di siya makita kasi parang siya kumbaga nakatago. Nakatago yung kanyang pipe. Plano niya mag-upgrade ng pipe na tong motor niya. Alright. Okay, so yung gas tank niya, kung nakita niyo sa screen, yan ang kanyang fuel capacity. Yan. Tapos ay dito sa niya, itong handlebar niya, ito pa rin yung kanyang stock, pati yung mga switches niya, brake master niya, tsaka yung clutch. So for yung clutch niya, medyo may katigasan ng konti, pero sa clutch niya medyo matigas. Yan, sakit nga ng kamay ko actually. Yan. Pagpasensya niyo na, medyo wala akong gloves kasi nandun sa kabilang motor ko yung gloves ko. Sa sobrang pagmamadali ko, wala akong dalang gloves. Alright, so yun, start natin. Yun. Kung napapansin yung kanyang gauge ay digital. So, sila na bang odo niya? 13,330. Yan ang odo ng motor niya ngayon. Tapos dito sa sa gauge niya, dito yung fuel gauge. Ito yung RPM niya. Ito yung RPM niya up to nakasulat ay 13,000 RPM. Kasi ito yung yung temperature, inulit ko yung kanyang gas tank. Tsaka may oras, digital timer. Yan. Kung nakapapansin nyo, naka side down. Ayun, 54 minutes average 20 km. So ibig sabihin yun yung nagamit natin. Kasi dito ko ngayon sa Novaliches, umuwi ako saglit sa bahay, kumuha ako ng helmet kasi yung iba helmet ang dala ko half face helmet. Alright, so yun, sige, start natin. Tamaw no? Okay. So okay yung makina niya, medyo maingay, pero siguro sa natin. Pero nung pauwi ako ng bahay kanina, nung on the way ako ng pauwi, papansin ko doon sa makina niya, medyo may kainitan itong niya, yung kanyang makina. Alright, okay, saan tayo? Alright. So okay naman. Okay yung takbo niya. Pag sa segunda, nararamdaman mo yung torque. Kahit sa mga 1,000 RPM pa lang, mararamdaman mo na yung torque. Baklase, no? Pero syempre sa 390cc, maano na rin yung torque niya. Okay rin yung kanyang torque pag sa akyatan. Yan. Kakadiwa tayo rito. Yan. Sa mga taga Novaliches ay alam na alam to. Yan, may yung bagong kalsada rito sa may banda. Araw-araw ako dumadaan dito actually. Kasi simula ang ino-open to, dati puro lang, motor lang kasya rito. Ngayon pwede na pumasok kahit kotse, pero di pa pwede pumasok ang mga truck, yan, mga close van. Pwede lang muna mga kotse tsaka motor. Yan. Dati kasi mga several 4 months na ako dito na bumotor sa
shortcut na to ay puro motor lang ang mga pwede rito. Yan. Yan, shoutout sa mga taga rito, alam na alam ang daanan na to. So yung alam dito sa part na to medyo madumi, ay madum. Dito sa part na to ay madilim. May mga street light na rin dito. Kaso di pa nila binubuksan. Yan, kung mapapansin nyo may mga harang. Dati wala yan eh. Kaya ano, siguro ano na to, inaasikaso na rin to ng government ng Caloocan na ayusin to. Kasi dito sa may gitnang part dito na medyo malubak ay ano na nila to eh, parang naayos na nila itong lugar na to. So ano to eh, ito yung pinakadulo ng Mindanao Avenue. Yan. Kaya madali na rin makaano eh. Pagka inopen na to sa ano to, sa mga motorista ng mga malalaking truck, madali na lang makapunta ka ng mga Valenzuela, Bulacan. Yan. Madali ka na lang makakadaan dito pag oras na naayos na to. Yan, ito itong to sa kaliwa ko. Yan. Ito yung part na hindi pa na semento. Yan. Bali itong lugar na to ay ano to eh, Sitio Gitna. Dito yan sa North Caloocan. Yan. Mapapansin nyo yan. Yan, mga kasya lang dito ay ano, ano nga lang, minsan bigay na lang dito eh. Okay. So kaya pag ano nga rito, pag misa pag rush hour eh, maraming sasakyan dito. So far so good. Okay naman ang handling. Medyo sanay naman ako sa ganitong handlebar kasi yung scooter ko Rusi ay medyo ganito rin yung handlebar, pero di naman ganito kahaba. Pero kung ano, kung gagamitin mo siya ay relax lang, relax lang din to. Subukan natin medyo mapagas. Oh. Oh, 2,000 RPM pa lang. Oh. Maliksi itong ano to, itong big bike na to, itong KTM 390. Pero easy lang tayo. Chill lang muna. Chill muna tayo. Okay naman siya, kahit sa mga 60 na takbo. Parang hindi 60 takbo eh, mga 80. Nakakanoji. Yan. Compare dun sa na motor ko dati na MK400, medyo yun ano eh, malakas ang torque compare dito sa ano. Ito medyo ano din eh, parang same din sila ng MK400 eh. Yan, dito sa KTM 390. Yan. Sa mga nagsasabi na itong motor na to ay hindi daw pwede sa expressway. Yan. Pero sa ano, pero sabi daw iba, ng mga may nababalita ko dati sa social media na hindi daw pwede ito sa expressway itong motor na ito. Dahil sa 390cc itong motor na to. Pero ang pagkakalang ko sa ang alam ko lang consider as 400cc na to dapat. Expressway ligan na to. Nandito tayo ngayon sa ano, Mindanao Avenue. Yan, dito sa may NLEX exit. Ayan, yung makikita niyo yung ano na yan, yung stoplight na yan. Ayan. So far okay naman, no? Saka yung monoshock niya sa likod, yung suspension niya, okay ang bounce. So far, suwabe naman. Ito ang NLEX exit. Sa mga bago dito sa aking YouTube channel, welcome po. Subscribe din, follow din pa kayo rin sa aking Facebook page. At mga content ko tungkol sa mga motor, konsepto na uso dito sa Pilipinas. Alright. Okay. So nagtataka kayo na bihira ako mag-upload, po shorts na lang ina-upload sa YouTube dahil medyo busy tayo kasi as a cameraman sa isang TV channel
Medyo busy tayo. Busy marami ako nasikaso ngayon, mga sa trabaho, sa mga iba pang mga gampanin. Alright. So, pagpasensya nyo mga kanoji ay bawi-bawi na ako soon. Yan. Hanggang magpa-vlog tayo uli ng mga motor. Pasensya na sa mga nagpi-PM sa akin, sa akin Facebook page. Bawi-bawi na lang ako sa pagpa-vlog ng mga motor. Alright. Kasi minsan may mga nagre-request na may nagre-request ng mga Malaysian, Indo. Yan. Abang-abang lang po kayo mga kanoji. Dahil may mga nakausap na ako ng mga mga Malaysian concept, Indo concept na mga motor. Yan. Actually gusto ko nga rin mag-vlog sa totoo lang. Namimiss ko na rin mag-vlog ng motor karamihan napapansin niya puro montage, puro mga pitik. Yan. Kaya babawi ako sa inyo mga kanoji. Kasi kahit ako rin namimiss ko na rin mag-vlog ng motor. Kaya babawi na lang ako sa inyo mga kanoji para may mapanood kayo ng mga bagong motor na nauso na konsepto rito sa Pilipinas. Alright, subukan natin. Ayos na. Ayos. Tulin. Ang tulin talaga. Ang tulin talaga. Ang baba pa lang ng takbo ko pero ang feeling ko ang tulin ko na. Yeah. Kaya shoutout sa mga KTM users. Look like na mga kagaya ng mga 390cc, kagaya na itong gamit ko. Minsan may nakakasabay ako ng mga ganitong motor minsan napapatingin na lang ako Yan. What if soon magbi-big bike ako? Yan. Sa patingin nyo mga kanoji. Alright. So pagpasensya nyo mga kanoji, medyo madilim tong video ko. Ay pagtsatsagaan nyo na lang to. Kasi nabis ko na rin mag-motovlog. Nabis ko na rin mag-motovlog actually. Kasi ang aking action cam medyo minsan kasi may natotopak din, may kakaproblema. Yan. Yan. Okay siya, no? Tulin. All goods to, no? Pero kung para sa akin tong motor na to, mas okay ito sa mga beginners. Tama rin sinabi ng mga ibang motovlogger na review na itong motor na to. Dahil talaga ito sa mga beginners, mga bago lang sa pagbibig bike. Ito sa inyo. Itong Duke 390. Yan. Talagang bagay ito sa mga bago pa lang sa pagbibig bike. Baka na sa 400cc, try ka ng mga ibang motor na pagaya ng mga 500cc, 600cc. Yan. Pagaya ng mga Kawasaki. Yan. Dito sa kabaan ng GM7 dito sa Mindanao Avenue, bago dumating na Road 20, ay ginagawa nitong kalsadang to kung napapansin nyo. Yan. So far nag-i-improve na rin tong tong kalsadang to. Tiis-tiis lang mga dadaan dito kasi syempre ginagawa ng gobyerno para maging mapaganda tong kalsada. Okay naman sa handling for me. Para sa akin okay yung handling niya. Very good sa akin sa naked handlebar, kagaya na itong niya. Okay naman handling sa akin. Sa akin all good sa akin to.
itong motor na ito. Sa handling, okay siya. Nice. Yan. Okay, so nga pala, shoutout ulit kay Brother Iggy Chris. Yan, sa pagpapahiram itong motor niya, ang KTM 390. Yan. Nga pala, napapansin nyo mga kanoji, ay lagi ako dun sa Barautan Moto Parts ni Boss D. Alright. So, syempre, mahilig tayo sa mga pyesa-pyesa. Siyempre, suporta na rin kay Boss D sa kanyang Barautan Moto Parts Boss D. Yan. So, pagkakalang good news ay medyo kilala na rin siya ng bentahan ng mga motor parts. Medyo kilala na rin si Boss D ng mga sa industriya ng motor. Yan. Actually, nagchat sa akin si Boss D na i-interviewin siya ng GMA7. At bukod doon, i-interviewin din siya sa Net25. Yan. So, Boss D, congratulations. Finally na makikita ka na rin sa TV, Boss D. Yan. Shoutout sa Barautan Motor Parts si Boss D. Yung mga mekaniko niya doon, at mga kanyang mga tauhan, yung mga banday niya doon. Tsaka pa din si Boss M. Yan, yung may bahay ni Boss D. Yan. Sa mga nangangailangan ng moto parts at sa mga naghahanap ng mga piyesang kailangan sa inyong mga motor, punta lang po kayo doon sa Barautan Motor Parts si Boss D. Doon sa May Kawayan, Bulacan, El Camino Street, Emma Town Center. Yan. Ways naman mga kanoji, di kayo maliligaw doon. At pag may mga hanap kayo mga piyesa, pwede kayo lumapit kay Boss D, pwede kayong matulungan. At sa mga ng negosyong auto parts, yan, pwede kayo lumapit kay Boss D, matutulungan kayo para magtayo na motor shop business. Yan, mabait yung si Boss D, mabait yung si Boss D na madali siya kausap at bibigyan kayo ng advice para sa mga gusto magtayo ng motor parts na kagaya ng Barautan Motor Parts ni Boss D. So, patuloy po natin suportahan ang kanyang Facebook page, YouTube channel, TikTok. Yan. Shoutout kay Boss D. Congratulations. Grabe talaga to. Araw-araw na lang ginagawa ng Diyos itong mga tricycle driver na dilaw to. Hey! Tusok ng tusok. Ay nako. Nakakabullshit talaga itong minsan itong mga tricycle nandito eh. Yung one time na talagang pasok eh. Walang tingin-tingin. Pasok lang eh. Yo mga kanoji. Yun. Naiparada ko na doon yung motor ni Brother Iggy Chris. Yan, maraming salamat sa paghiram ng motor mo. Alright. Shoutout sa'yo, Iggy Chris. Kasama ko lagi sa work. Siya ang host ng isang programa namin dun sa... Yung ginamit natin motor kanina ay yung KTM 390. Yan. Para pwede siya sa mga pang-beginners gusto mag big bike experience. Sa aking obserba, maganda handling, maganda ang kanya dulo, may dulo siya, tapos maganda yung torque. Yeah, maganda yung kanyang hatak kumbaga.
Tapos ano pa ba? Napansin ko lang kanina yung kanyang preno sa likod, medyo sumisipol. Siguro ano siguro nakaipit yung kanyang preno sa likod. Pero nung pabalik na ako, wala na. Hindi ko na marinig yung tunog sipol dun sa kanyang likuran ng kanyang motor. Alright. Magkaka-big bike pa kaya ako? Yes, tingnan natin kung papalarin, kung makapag-big bike tayo in the next level. Sana tulungan ako mga tagapanood. Tulungan niyo ako para maka-experience tayo ng big bike, dream na big bike ko. Mostly ang gusto kong big bike yung mga kahit anong basta sport bike. Yan, para kasi gusto ko talaga, yun ang talagang pangarap ko talaga, sport bike na motor. Alright, okay. So gamit ko ngayon ay ng aking Rossi RFI 175. Sooner mga kanoji, gagawa tayo dito ng content dito sa motor na ito. Tong motor ko na Rossi RFI 175. Yan. Bali yung motor ko na ito ay version 4. Yan, kasi may mga lumabas yung latest ngayon yung version 5. Yung pinaganda itsura ng keyless. Pero ano pa rin, same pa rin sa mga magdaang version, version 1 to version 4. Bagong kulay. Mga bagong kulay. Yan. Kagaya nung yung nakita kong kulay sa kanya na bago, yung gray. Yung battleship gray na glossy. Yan. Ganda talaga, yung maganda yung bago labas ngayon ng yung Rossi RFI ngayon na version 5. Tsaka yung keyless niya ay iba na itsura compare dun sa akin. Yan. Kaya sooner ay gagawa tayo ng content tungkol dito sa motor ko. Actually itong motor ko ay 1 year 6 months. Yan, 1 year 6 months na to motor na ito. 1 year 6 months na to sa akin mga kanoji. Kaya soon bibigyan ko kayo ng rito, kwento rito dito sa motor ko na ito, mga naging experience ko rito. Siyempre sinasabi nila pag sinasabing Rossi, sirain katawagan pagdating sa pangalang Rossi. So far okay naman. Sa ngayon sasabihin ko sa inyo okay naman ito, ang motor ko na ito ay, pero ako naman kasi hindi ako sumusuko pagka talaga. Sa ngayon di pa naman ako sumusuko dito sa motor na ito aminado naman ako na may mga problemang lumalabas dito sa motor na itong RFI 175. Itong RFI ko ay yes, talagang may ako rito, may naging problema na rin ako dito as a user dito sa RFI 175. Pero kung napapansin nyo, may mga na rin to mga minimal upgrades na rin tong motor ko. Di sa makina, sa lang, sa mga accessories lang, konting basic accessories dito ginawa ko dito sa motor ko. Alright, okay mga kanoji, so dito ko na puputulin itong video nito. Maraming salamat sa inyong panonood. Please follow sa aking Facebook page, subscribe kayo sa aking YouTube channel mga kanoji. Pumasensya na mga kanoji, medyo wala akong boses kasi medyo makatila lang muna ko kasi parang nagbabadya. Alam nyo na medyo nagbabadya na itong lalangunan ko. Alright, so yun mga kanoji, so stay tuned lang kayo sa mga susunod kong upload tungkol sa konseptong motor na uuso rito sa Pilipinas. Napupulol ako tuloy. Ulit stay tuned na kayo sa mga susunod kong upload tungkol sa mga konseptong motor na nauso rito sa Pilipinas, uso sa mga motor show. Alright, so again, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat parati sa labas, manalangin bago umalis, and God bless you.